Sa wakas nga, ay natukoy na nga ngayon ng mga taga-NBI ang mga tao sa room 2207, kung saan ay pabalik-balik nga dito ang 23-year-old na si Christine Dacera. Makikita nga rin dito sa CCTV video na ito na may nakaaway pa siya rito. At doon nga rin daw unang natagpuan ng isa sa kaibigan ni Christine na si Clark Rapinan ang dalaga na unang nagsusuka, bago pa nila buhatin at ibalik sa kanilang kwarto na room 2209, kung saan nga ay doon na ito nagpatuloy sa kanyang pagsusuka, hanggang sa nadiskubre nga nila itong nawalan na ng hininga. Ayon nga kay NBI Deputy Director na si Ferdinand Lavin, batid na nila kung sino-sino ang mga tao na nag-check-in sa room 2207, subalit hindi pa raw nila ilalabas ito sa media, pero kasalukuyan nga nilang pinadalhan ng subpoena, para makapagbigay rin sila ng kanilang salaysay sa nangyari kay Christine Dacera, kung may kinalaman ba o wala, ang mga ito sa kaso ni Christine. Ngayong araw nga na ito, January 11, ay inaasahan nga ng taga-NBI, na darating ang mga ito sa kanilang tanggapan ng 11 katao na nag-check-in sa room 2207, na pinadalhan nila ng subpoena upang makapagbigay nga sila ng kanilang panig sa nangyari sa dalaga, dahil kabilang nga rin sila sa mga huling tao na nakasama ni Christine Dacera, bago ito pumanaw. Ayon nga sa pahayag ni NBI Deputy Director Lavin, "We are also asking the persons of interest to come forward and cooperate. Kung gusto nyong makipagtulungan sa NBI, meron kayong alam, you want to clear your names. You can come here with your lawyers. We rest assure you that we will handle the investigation as professional as we could get." Samantala, natapos na rin daw isinagawa ng NBI ang lahat at kumpletong pagsusuri sa katawan ni Christine upang malaman na nila kung ano talaga ang tunay na dahilan ng pagpanaw ng dalaga. Dagdag pa ni Deputy Director Lavin, kahit na mahirap at halos imposible na raw, dahil pinakialaman na raw ito ng PNP bago pa man nila nasuri ang katawan ng dalaga, kahit na raw mahirap pero gagawin raw nila ang lahat ng kanilang makakaya para malaman kung ano ba talaga ang dahilan ng pagpanaw ni Dacera. Kahapon nga ay inihatid na sa huling hantungan ang labi ni Christine Dacera, kaya sigaw pa rin ng pamilya niya, na katarungan para sa dalaga. Gayunpaman, nananawagan na rin ang kanyang kaibigan na si Valentin Rosales, at humihingi nga ito ng tulong para makalikom ng pondo at makakuha ng abogadong didepensa sa kanya at sa ilan pang kaibigan na daawit sa pagpanaw ni Christine Dacera. At narito ang kanyang naging pahayag sa kanyang Facebook account, "I would like to ask for your help to raise funds for me and my fellow friends who are struggling to finance a lawyer, in assisting us in this situation, and effectively defend us. Any amount of donation will mean a lot and will be appreciated. Again, thank you to every single one of you who were here with us through our fight for the truth. #FundTheTruth." Ito nga ang panawagan ng mga kaibigan ni Christine Dacera kung saan ay kasama nga niya ang mga ito bago ang nangyari sa kanya. Mariin nga nilang itinanggi na may kinalaman sila sa nangyari, at dahil na rin daw sa napakamahal ang pambayad sa abogado, kaya humihingi raw sila ng tulong pinansyal para may didepensa sa kanila, at kahit magkano raw ay malaking tulong na raw ito. Kasama nga sa kanyang ipinost ang iba pa niyang mga kaibigan na daawit din sa pagpanaw ni Christine, kasabay nga rin dito ang GCash number, at may katagang, "Make a donation, #FundTheTruth", kaya kung sino man daw ang naniniwala sa kanila, ay suportahan sila, dahil inosente sila sa nangyari sa dalaga. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon. Maraming salamat po.